Secret XPG. Hi, I'm Tony, 25 years old, Morena. May working permit dito sa Ottawa, Canada. Medyo matagal-tagal na rin ako dito. Medyo maganda ang panahon ngayon kaysa last year, sobra ang lamig. Maikli lang ang kwento ko, kaya ako sumulat ay nais kong ilabas ang sama ng aking loob. Sa ngayon ay nag-aaral ako tuwing weekends at ang weekends ko naman ay nagtatrabaho ako. Medyo nahirapan akong humanap ng gusto kong trabaho dito kasi teacher ang background ko sa Pinas. Ngayon ay house cleaner ang aking pinagkakakitaan dito. Dati ay ayaw kong maglinis ng bahay, kaso nang nagkasakit yung isa kong kaibigan na si Jenny, wala siyang kapalit. Kaya nakiusap siya sa akin na ako na lang daw muna ang maglinis ng bahay ng kanyang amo. Kailangan ko ng pera nung araw na yon, kaya napilitan lang akong pumunta doon sa bahay ng sinasabi ng kaibigan ko. Pinuntahan ko yung bahay na sinabi ng kaibigan ko na kailangan linisan. Napakalaki ng bahay, sabi ko. Naku, ang laki naman ng bahay na ito. Baka hindi ko kayaning linisin to. Pag doorbell ko ay pinagbuksan ako ng isang babae at pinapasok ako sa loob. Napakaganda ng loob ng bahay nila at malinis naman. Sa isip ko, Di naman pala akong mahihirapan dahil sa medyo malinis na naman. natapos ko ng 6 hours. Medyo napagod din ako, tapos sumunod na araw ay tinawagan ako ng may-ari ng bahay na nilinisan ko. Sabi ay ire-request daw niya sa kaibigan ko na ako na raw ang parating maglilinis ng bahay nila every Monday, Wednesday at Friday. Siguro nagustuhan nila ako. Tuwang-tuwa ako kahit papano ay madadagdagan ang perang naiipon ko. 6 hours lang akong maglilinis ng bahay, may $90 na ako. Kaya nag-e-enjoy na rin ako. Sa tuwing dumarating ako sa bahay na yun, ay may naka-schedule na kung ano ang mas uunahin kong gagawin. Araw ng Lunes noon nang dumating ako sa bahay ng paglilinisan ko. Pinagbuksan ako ng anak ng amo kong dalagita. Papasok na siya sa school. Kaya sabi niya ay ako na daw ang bahala. Sabi ko, Walang tao sa bahay. Mukhang kayang-kaya kong tapusin ng 4 hours ang trabaho ko para makauwi ng maaga. kaya sinimulan ko agad ang maglinis para makatapos. Nung nandun na ako sa pagpapalit ng kortina, nakiusap kasi yung amo ko na palitan yung kortina nila. Di ko naman dating ginagawa yun. Napakataas ng kortina nila kaya hirap na hirap akong palitan. Di ko malaman kung saan ako kukuha ng matutungtungan. Naisip ko yung high chair nila doon sa may bar counter. Kaya kinuha ko yung high chair sa basement. Medyo mataas pa rin pero kaya ko na siyang abutin yung kortina. Nakatungtong ako sa high chair na yon. Nagulat ako dahil ang amo kong lalaki ay kanina pa pala nandoon at nakatingala sa akin. Hello, Tony. You're changing the curtain today? Sa isip-isip ko ay kanina pa kaya ito nandito. Nakatingala sa akin dahil nakapalda lang ako. Siguradong nakita niya yon dahil panay ang buka ko habang pinapaltan ko yung kortina. Hiyang-hiya ako dahil nabusohan ako ng amo ko. Pagbaba ko ay inalalayan pa ako ng amo kong lalaki. Sabi ko, I'm okay, sir. pero sinalo pa rin niya ako at sa may puwetan ko pa niya ako sinalo. Habang ang isang kamay niya ay nasa may legs, kinilabutan ako sa hawak na yon. Sabi ko sa sarili ko, Bastos tong amo ko ah. nagpaliwanag siya na baka daw malaglag ako, sagutin pa nila. Di ko malaman ang aking sasabihin sa bilis ng pangyayari. Kinakabahan ako ng oras na yon. Di ko malaman ang aking gagawin. Aalisin ko ba yung kamay o hahayaan ko na lang? Ano ba tong nararamdaman ko? Medyo nasisiyahan ako. Medyo may edad na tong amo ko, siguro mga 40s. Oh my, medyo natutuwa ako dun. Yung isa niyang kamay ay sinuot niya sa may blouse. Kinilabutan ako sa ginawa niyang yon. Ano ba itong nangyayaring ito? Pagkatapos ay di siya makontento, tinanggal na niya. Hiyang-hiya ako sa amo ko. You're so beautiful, Tony. Nanlaki ang mga mata ng amo ko. Dahil sa kitang-kita niya na ang lahat, hiyang-hiya ako. Pipigilan ko na ba siya?
Bago ko pa lang siya pipigilan ay pinaupo niya na ako doon sa high chair. Sabi ko sa sarili ko, Buti naman at tinigilan niya. pero di pa pala. Akala ko ay titignan niya lang. Napapikit na lang ako nung oras na yon. Gustong gusto ko yon at napatilat ako sa may kisame ako nakatingin. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Natakot ako dahil sa kobrang nanunuklaw. Napapikit na lang ako, di ko alam ang aking gagawin. Tinaas niya at napapikit ako nun. Naramdaman ko na lang na isinusuot niya na. Hirap na hirap siya. Alam niya na natutuwa ako dahil nanginginig na ako sa ginagawa niya. Pagkatapos ay pinagbihis niya na ako. Hiyang-hiya ako sa nangyari. Di ko malaman kung sasabihin ko sa kaibigan ko ang nangyari sa akin. Tumahimik na lang ako, kailangan ko ng pera. Na mga sumunod na araw, yung amo ko ng lalaki ang nagbibigay ng sweldo ko. Medyo may sobra ito, halos doble sa kinikita ko dati. Hanggang sa naulit na naman ang mga pangyayari sa tuwing ako ay naglilinis ng bahay nila. Halos lahat na ng sulok, sa kusina, sa washroom, sa laundry, sa salas at sa bar nila, sa may basement habang nanonood ng movie, iniisip ko na lang yung dati kong BF. Hanggang sa dumating ang pangyayaring medyo nakakahalata na yung amo kong babae, kaya pinatigil na ako sa paglilinis ng kanilang bahay. Naging mahilig na ako doon. Sa ngayon ay may asawa na ako dito. Nakilala ko siya sa isang karaoke bar. Mabait siya at mahal na mahal ako. Magkababayan pa nga kami sa ating bansa. Ang problema ko sa ngayon ay nung minsang pumasyal kami sa isang mall na ang aking mister. Nakita ako ng dati kong among lalaki. Lumapit siya sa amin. Kinakabahan ako nung oras na yon. Pinagpapawisan ako ng malamig. At ang sabi ay kung meron daw akong trabaho dahil meron daw siyang isang bagong restaurant na bubuksan. Kukunin niya daw ako bilang cashier. Inalok niya ako ng malaking halaga. Kung iisipin mo ay malayo sa kinikita ko sa ngayon dun sa isang store na pinapasukan ko. Tuwang-tuwa ang mister ko, sabi niya ay huwag ko raw palalagpasin ang ganong pagkakataon. Trabaho na ang lumalapit sa'yo. Di agad ako nakapagdesisyon ng oras na yon. Kaya nagpaalam na yung amo kong lalaki sabay bigay ng kanyang business card. Kung sakaling magbago daw ang isip ko ay tumawag lang daw ako. Dahil sa malapit nang magbukas yung kanyang restaurant, umuwi na kami sa bahay ng aking mister at kulit pa rin ng kulit. Pinipilit niyang tanggapin ko yung trabahong inalok sa akin dahil sa mataas ang sweldo kaysa sa trabaho ko ngayon sa isang store. Na bukod sa mahirap na ay mababa pa ang magpasweldo. Hindi ko alam ang aking idadahilan sa aking mister. Nalilito ako kung ipagtatapat ko ba sa kanya. Hindi ko alam ang aking sasabihing paliwanag. Ayoko nang mangyari yung dati naming ginagawa. Na may pagkakataon ay bigla na lang akong aayain. Na halos para niya na akong asawa. Na dapat ay sa asawa mo lang gagawin ang mga bagay na yun. Lumipas ang panahon ay nagbukas na yung restaurant na sinasabi ng amo ko. Di ko pa rin tinatanggap yung alok niya sa akin, pero wala pa rin siyang sawang tawagan ako sa bahay para papasukin doon sa kanyang restaurant. Malakas ang loob niyang tumawag dahil sa meron siyang dahilan na ang aking mister ay pilit ding pinagtutulakan na tanggapin ko ang trabahong binibigay sa akin. Mag-subscribe sa Secret XPG.